panibagong buwan, panibagong biyaya ng Diyos sa atin. Ang ating theme ay devotion. Kung paglilingkod sa Panginoon, dapat higit ang pagmamahal sa Diyos kahit na kanino. Kaya mo ba yun? Dahil kung hindi higit ang pagmamahal mo sa Diyos, kahit kanino pa man, kahit sa hindi lang kahirapan, kapatid, sa mga material, kundi kahirapan sa espiritual, kahirapan sa emosyonal, kahirapan sa karamdaman. Maraming klase ng karamdaman, maraming klase ng kahirapan. Kaya nga ipinangangaral ang salita ng Diyos na mayroong pag-asa kay Jesus, mayroong pagbabago kay Jesus, mayroong pagpapala na matatanggap kay Jesus. Kaya may church na nag-iisaan sa devotions. Anumang mga bagay, no matter what thing, someone, circumstances, ang susubok na sumira at magbago nito. Okay? Kaya nung sabi ni Apostle Paul, statement na sa verse 21, to live is Christ, and to die is in Christ. Amen! Ang mabuhay para kay Jesus. Ang mamatay ay para kay Jesus. Ang mamatay ay pakinabang. Bakit nandiyan ka? Bakit nakatayo ka sa ibabaw ng mga nagkumukulong langis? Amen! At pagtingin ng hari, di ba, 3 lang yung inulang, bakit 4? At mukhang Diyos yung isa. Kapatid, nandun sila sa gitna ng naglaliyam, kumukulong na langis. Pero sinamahan sila ng Panginoon. Hindi aalisin ng Panginoon ang kulungan. Hindi aalisin ng Diyos ang pugon, kapatid. Sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo makarating. Hindi niya pinangako na aalisin niya problema, pagsubok. Ang pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kahit saan ka man magpunta. Sabi nga, hanggang sa dulo ng mundo, kasama mo, Panginoon. Ang ating team ngayong month ng November na. Okay? Malapit na panibagong taon. Taon na naman sa ating buhay. Praise the Lord! Amen! Dahil tayo ay malusog. Nagpala tayo ng Diyos, malakas. Hallelujah! Kaya tuloy tayo na mas lalong maging devoted sa Panginoon dahil ang mga buwan na ito, diba? Maraming namamatay. Maraming napapahamak, disgrasya. Hindi nyo ba yung napapansin? Diba? Pag bare months na, maraming tao na namamatay. Yung espiritu ng kamatayan, active na active. Okay? At minsan naman, pagkapasok ng bagong taon. Kaya tuloy tayo na maging devoted sa Panginoon na, Lord, diba? Iningatan mo ako ng 10 buwan, 11 buwan. Sagadin mo na hanggang 12 buwan at panibagong 12 buwan na naman na pag-iingat mo sa amin. Amen? Biyaya ng Diyos yun. Hallelujah. Kung ikaw pupunta ka sa mga hospital, grabe yung nararanasan ng marami. Okay? Kaya panibagong buwan, panibagong biyaya ng Diyos sa atin. Ang ating team ay devotion. Sabihin nga natin, devotion. So, pag sinabi nating devotion, ay banal, holy. Okay? O napaka mapagmahal. Merong strong love and loyalty for someone. At wala tayo na ibinibigay ng ating strong love and loyalty. Una sa Diyos, okay, sa Panginoon, okay, sa pamilya mo,
sa mga leader mo, sa mga pastor mo, sa fellowship. Okay? At sunod na lang yung iba. Mahirap kasi, yung iba, may commitment daw siya sa Diyos, pero sa leader niya, wala. Ang Diyos nga may commitment sa lingkod niya. Ang lingkod nga ng Diyos may commitment sa Panginoon. May mga tao ng ganyan, rebelde yan. Mahirap yan nakasama sa paglilingkod. Titignan mo yung mga binanggit. Maraming binanggit sa Bible ng rebelde. Sa Diyos lang daw sila naglilingkod. Hindi doon sa mga lingkod ng Diyos. Sa church. Yaan ay malaking pandaraya ng kaaway. Pagbawa ako, kung wala ang lingkod ng Diyos, hindi ako magaguide na mabagong buhay ko. Hindi ako matuturuan na maglingkod sa Diyos. So, sabi ng Church ng Macedonia, binigay namin ang aming buhay sa Panginoon at sa lingkod ng Diyos. Sa gawain ng Panginoon. Yung talagang tinuturo sa ating fellowship sa Victory Church. Na meron kang commitment sa iyong pastor, sa iyong leader. Marami na ang bumabangga niyan. Pero para lang silang bumangga sa pader. Hallelujah. Kasi bakit? Kung sa Panginoon, mayroon kang commitment, may devotion ka. Tapos doon sa pastor, wala. Sa lingkod ng Diyos. Para saan pa nakikinig ka ng pangangaral ko? Tama? Para saan pa? Hindi naman ako vlogger na para i-subscribe mo lang. Kundi magulang mo sa pananampalataya. At kami may magulang din sa pananampalataya. Yan ang ating fellowship. Nagkakaisa tayo na sumusunod sa Panginoon. Kaya yan ang nais ko na ituro, i-impart, i-empower sa bawat isa. Kung papaano kami mayroong devotion sa Diyos, sa aming pastor, sa aming pamilya, at sa ministry na ito, magkaroon din kayo ng ganong klase ng devotion. Dahil kung hindi na lang din naman, maghanap ka ng ibang pastor mo. Ganun lang yung kadali. Hindi ako natatakot dyan. Natatakot dyan. Dahil tinuruan kami na mag-evangelism, mag-disciple. Sa dami ng mga nakaranasan na namin na gano'n. Kami matatakot. Ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magpapadala. Ang Diyos ang magbibigay ng mga tao na ang puso talaga nila ay maglingkod sa Panginoon. Yan mo si David. Buong kaharian, hinahanting si David. Kahit ang haring Saul, hinahanting siya, pinapapatay siya. Okay? Kaya, siya yung gustong patayin ng diablo si David kasi siya yung next na king. Anong ginawa ng Diyos? Inalaw niya na si David mapunta doon sa kuweba ng Adulam. Okay? Na hindi na-discover ni David, na hindi niya alam na ang mga tao, mahigit na sa 400 na mga tao, kung nagkakamali nandoon. Okay? Mga taong matitindi ang record. Okay? Nung nalaman nila na yun ay si David na pumatay kay Goliath, yung commitment ng mga tao na yung binigay nila, doon niya nakuha ang 3 great man niya. Great mighty men ni David. Okay? Isa doon si Shammah, si Abisai. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Mga matitinding mga tao, commitment. Ginamit sila ng Panginoon para pamamahala ni David ay magtagumpay. Walang laban si David na hindi siya nagtatagumpay. Kaya kung paano ang aming devotion, mag-asawa, aking pamilya, sa ministry na ito, ganun din ang maging devotion mo. Bilang anak sa pananampalataya, ganun din kung ano ang devotion namin sa Panginoon, ganun din ang iyong maging devotion. Na may pagkakaisa tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Lalo na't yung iba, mga house church, bata pa kami, nakita nyo na kami nung kabataan namin. Okay?
na nagmi-ministering kasama ninyo, kung nagbago man kami, binago kami mula sa Panginoon. Pero hindi nagbago ang aming devotion sa Panginoon. Mas lalo pa nga ang nag-aapoy ang aming devotion sa Panginoon. Amen. Dahil kung hindi nagbago, kapatid, hindi pagpapalain at palalaguin ng Diyos ang gawain na ito. Hanggang ngayon, hallelujah, sa biyaya at habag ng Panginoon. So yan ang ating tema ngayong buwan ng November. Okay, devotion. Philippians chapter 20 verse 21. Nais kong mag-share ngayong umaga. Sa Philippians chapter 1 verse 20 to 21, sabi doon ni Paul, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang paglilingkod sa Panginoon, tandaan mo, ay hanggang kamatayan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon na hanggang umpisa lang, hanggang kalagitnaan lang. Kaya may topic is yung ating team, devotion. Magkaroon tayo ng devotion. So pag sinabi nating devotion, having a strong love and loyalty for something or someone. Mahalaga to sa bawat isa sa atin. Na mayroon ka talagang matinding pagmamahal. Strong love, kasi sabi ng Panginoon, kung sino mang handang mag-iwan ng kanyang ama, ina, anak, asawa, ari-arian, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. So, ang paglilingkod sa Panginoon, dapat higit ang pagmamahal sa Diyos kahit na kanino pa man. Kaya mo ba yan? Dahil kung hindi higit ang pagmamahal mo sa Diyos, kahit kanino pa man, hindi tayo makakasunod sa Kanya. Yun ang totoo. Kaya kahit pilitin natin, kapag wala ka talagang strong love sa Diyos, kahit pilitin ka pang sumunod, hindi ka susunod. Masakit mang sabihin, pero ito ang katotohanan. Hindi talaga lahat maliligtas. Alam mo ba yun? Na ang kaligtasan ay pa sa mga taong pinili ng Diyos. Marami na yan, pinagdedebatihan yan. Si Jesus namatay para sa lahat. Ngayon kung si Jesus namatay para sa lahat, dapat lahat yan ligtas. Pero hindi ganun eh. Ay, yung sinasabi nung Pangulo, nung nandun siya sa Senado, sabi niya, inakyat yung bahay, pinasok yung bahay, nirape yung nanay, nirape yung bata, tapos sinunog, pinatay. Tao pa ba yan? Demonyo na yun. Yun ay possess ng matitinding klase ng demonyo. Yan ay mga reprobates ng mga tao. Walang kaligtasan ng mga tao. Dahil kung mayroong anak ng Diyos, mayroong anak ng Diablo. Itong mga tao na ito, sabi nga niya, kung napapanood nyo, totoo naman din talaga. Makikiusap ka sa kriminal, hindi yan makikinig sa'yo. Magmamakaawa ka sa kanila, sabi niya, walang awa. Totoo. Totoo yan. Kagaya lang, bawa ni Judas. Judas Iscariote. Kahit pang sabihin mo, bakit, di ba, ba't hindi na lang siya, kagaya yung ginawa ni Peter. Si Peter kasi kinahabagan eh. Si Judas talaga, destiny niya talaga yun. Wala talagang kaligtasan sa kanya. Kahit anong gawin.
Kaya nga ang mga tao, nakita mo sa Bible, nung talagang natanggap nila ang Panginoong Yesus, na-build sa kanila, na-process sa kanila, yung strong love sa Panginoon. Kaya nga tinawag silang martir sa pananampalataya. Yung martir ka, alam mo na ipapako sa krus pag nahuli ka na nagtitipon, underground church. Papalatan ka ng buhay. Babatuin ka hanggang mamatay, kagaya ni Esteban. Tignan mo yung devotion, yung strong love ni Stephen. Diba? Inatulan siya ni Pablo na batuin hanggang mamatay, pero hindi tumalikod sa pananampalataya. Yan ang mga tao na yan, sa Bible na sinasabi. Hanggang ngayon, may mga tao din na ganyan. Sa India, ang mga Kristiyano doon, na pag nalaman nila na sila ay Kristiyano, born again, susunugin ng buhay ang kanilang pamilya. Sa India, ang mga pastor doon sinusunog ng buhay. Sa Saudi, at sa iba pang mga communist country, pinuputol yung kanang kamay. O yung iba, ginigiling, nilalagay sa gilingan yung kanilang kamay. Yung iba naman, yung katawan mo ilulubog sa lupa, yung ulo mo lang nakalabas, tapos babatuhin ka ng iyong mga kaibigan, mahal sa buhay, dahil nagbago ka ng iyong pananampalataya. Pero hindi mo makitaan, mga tao na ito, bakit naging bantog ang kanilang pangalan? Hindi dahil kung ano, hindi dahil sa kung anong ginawa nila. Naging bantog ang kanilang pangalan sa Biblia dahil sa kanilang strong love and strong loyalty sa salita ng Diyos. At yun ang mapanganib sa ating panahon ngayon. Dahil kakaunti lang ang mayroong strong love sa Diyos. Yun ang mapanganib. Na marami kang nakikita sa loob ng simbahan, pero kakaunti ang nakikita mong mayroong strong love sa Diyos. Kaunti lang nakikita mong mayroong strong loyalty sa Panginoon. Kaya dito sa ating teksto, si Apostle Paul ay eagerly and devoted into his calling for the ministry. Grabe yung kanyang katapatan. Grabe yung kanyang matinding pagmamahal sa kanyang panawagan ng Panginoon sa buhay niya. Ngayon, this is the thing we have to claim. Ito yung dapat nating makuha, matanggap sa ating Christian life. Dahil ngayon, ang mundo, the world, attractive things. Yung mga attractive things ng mundo ay nagiging makapangyarihan sa buhay ng marami sa atin sa panahon ngayon. Sa mga kabataan sa ating mundo, yung focus ng mga mananampalataya, ng tao, halos karamihan, yung kanilang attention, yung kanilang effort. Okay? Every people today, nakakatch up nila. Nakakatch up sila ng attractive things ng mundo. Yung generation ngayon. Yung mga attractive things. Hallelujah. Doon nagpo-focus ang maraming kabataan, magulang. Example, halimbawa lang, ang pornography. Ang pornography. At ayon sa survey, tumaas ang pinakamataas na kategory na maraming nanunood ng pornography ay mga kababaihan. Sa Facebook mo lang, sa cellphone mo lang. Araw-araw yan, nagpapadala ng mga mahalay, malalaswang mga palabas, reels, pictures. Sa survey, pinakamataas na rate na nanonood ng pornography ay ang mga kababaihan. Matinding panahon natin. Tinalo pa nilang mga lalaki. Alam niyo ang pornography? Alam niyo yan. Buong mundo. Napakarami. Meron ng 7 years old na bata, ang aga-aga pa lang. Umaalis na ng bahay.
Sinundan ng kanyang magulang. Saan pupunta? Pumunta doon sa computer shop. Pinapautang nung may-ari ng computer shop. Anong pinapanood ng bata? Pornography. Sex movies. 7 years old. Pinasara yung computer shop. Bakit mga ganyang edad, pinahayaan mong manood ng ganyan? Bawal yan eh. Tama? Bawal yan. Eh? Kaya nga sabi ng isang mangangaral, isang doktor, theology, kung mga kabataan natin ngayon, hindi na natin sila kukontrolin sa paggamit ng gadgets, di mo alam, napasok na sila ng kaaway, kanilang mga isipan. Kala mo lang wala silang muwang. Ang lumalabas, ikaw na ngayon ang walang alam. Pornography. Eh? Baka sa atin nga dito. Hindi nga baka. Meron nga sa atin dito. Mahilig kang manood niya. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, wala kang gana dyan. Hindi mo yan pag-iinteresan. Tama? Binata, dalaga, may asawa, wala. Hindi ka interesado dyan. Dahil galit ang espiritu mo dyan. Sa bagay na yan. Sa ngayon na. Pero kung yan ay ginagawa mo, walang espiritu ng Diyos sa'yo. Anong paglaban mo? You are controlled by the flesh. Eh, pita ng laman. Pita ng mata. At pagnanasa ng katawan. Eh? Yung money. Ngayon, dati ang gambling, pupunta ka pa doon sa, ha? Pupunta ka pa eh. Alis ka pang bahay mo ngayon, ng sugal. Kahit na sa bahay ka na lang, napakaraming app na sugal. Mag-ano ka lang, pipindutin, Spain! Sugal na. Oh, tanongin yung katabi mo, baka may app ka ng gambling. Iba ng pamumuhay mo. Hindi na makadiyos ang pamumuhay mo. Para ka na. Hindi na parang buhay mo na ay mas matindi. Dahil ang unbeliever, para sa kanila, hindi yun mali. Diba? Sabi ko nga, ang gambling, legal sa bansa. Legal. Okay? Pero dahil ba legal to sa bansa natin, gagawin ba natin? Hindi. Bakit? Kasi sa moral ng isang mananampalataya, sa pananampalataya at moral ng isang anak ng Diyos, ang sugal ay hindi dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos. Kahit ano pa yan. Basketball ka, ice tubig, 300. Scambling. Sabi ni Pastor Sam, paano mga makapag-basketball sa mga unbeliever? Ikaw ang manlibre sa kanila para makalaro mo sila. Ha? O, laro tayo! Pero akong manalo kayo, akong bibili ng soft drinks. O. Diba? Ice tubig, patayan yung laro. Kung hindi mo yan maiwan, hindi mo yan matalikuran, kapatid, sinasabi ko sa'yo, mapapahamak ka. Nasa penalty ka. You are in the penalty. Pinatawad ka na ng Panginoon, pero hindi nangahulugan na gawin mo yan. Pagdating sa pera, napakaraming attractive things. Patungkol sa area ng pera, para mailayo tayo, matanggal yung ating devotion sa Diyos. Maraming yan. Sabi ko sa'yo, ano pa? Sa mga application ng utang. Alam mo,
Sa 5, 10, 15, 20 times na pagtanggi mo, pambihira ba naman, bawat palabas. Kapag yung tawag ito, commercial, nag-ads, puro pagpapautang, araw-araw. Ngayon, may darating talaga ng time na manunood ka na wala kang pera. Sasabihin doon, kung wala kang pera, pumunta ka na dito, umutang ka, isang ID lang ang katapat. Mababa ang interest. Tama? Hikayatin ka. Siguro 20 times, 50 times. Ayaw ko. Pero, dahil nga kahit nanunood ka ng Hillsong, nakikinig ka ng Hillsong, mamaya maririnig mo, uutang ka ba? Di ba? Nakikinig ka ng mensahe, biglang mag-a-ads. Umutang ka na, mababa ang rate. Ngayon walang-wala ka. May valid ID ka. One valid ID lang. Diba? Punta ka na sa tala. Magtiwala. Isipin, wala naman masama talaga doon. Wala nga masama talaga doon. Diba? Mag-download ka niyan, manghiram ka niyan, walang masama doon. Ang masama, yung nabaon ka sa utang. Kasi once na nagawa mo na apply sa isa, may nag-offer pa ng isa, naka-10 application ka na. Naku, daming hahanting sa'yo. Hindi ka makaimit. Sabi sa katabi ko, ba yun? Wala yun dito! Wala yun dito! Kaya, dahil baon ka na sa utang, wala na. Lahat apektado na sa'yo. Hindi mo alam, natrap ka ng kaaway. Kaya kung may pagkakataong kang bayaran niyang mga yan, bayaran mo na at i-delete mo na. Sabi, Lord, kalooban mo to. Oy, sino nagsabi? Paano mo nalaman kalooban yan ni Lord? Amen! Kasi pag ikaw ay baon ka sa utang, kapatid, ansahan mo, hindi ka talaga sa lahat ng area ng buhay. Kaya kung may pagkakataon ka, wala namang masama dyan. Okay naman yan. Kung mapamahalaan mo. Tama? Kung mapamahalaan mo. Okay? Kung tama ka magbayad, monthly. Okay? Pero kung yaan din naman ay magiging dahilan ng ikasisira ng pangalan mo, mabuti pang tigilan mo yan. Wala masama dun eh. Kaya lang nagiging masama dahil nga, kaya yung iba, laki na ng utang niya. Sabihin natin, nakautang ka doon, magkano ba yung standard na utang doon? Di ba? Malaki yung nakikita ko doon sa ads eh. Pautahin ka ng 20,000, malaking monthly nun. Diba? As one valid ID lang, kakagatin talaga ni Diyo. Ito, kagat ng kagat eh. Kaya wala nang makain eh. Tapos, ano pa? Darating, dala-dala ng upuan. Diba? 5 pesos a day lang. 5 pesos a day. Yari ka. Marami. Okay? Mga gadgets natin. Entertainment. Matindi ang entertainment. Kahit ang mga mananampalataya, tama lang humanga, pero yung maging fanatic, kaya nga fanatic. Ano pinagkakaiba ng fanatic sa addict? Wala. Fanatic ka na, idolatry na yan, kapatid. Tama lang yung humanga. Ako, marami akong inahangaan ng mga artists, ng mga celebrities, pero hindi ako mahuhulog sa idolatry. Hindi ako mahuhulog sa pagiging fanatic na, di ba, pati picture niya, nahalikan mo na. Ilalagay mo na sa higaan mo, katabi mo, nakalagay sa unan mo, lahat na. Ano nangyari sa'yo? Pati damit mo, may picture niya. Doon ka na kaya tumira sa kanila. Ampunin mo na ako. Diba? Hindi masama na humanga. Ang nagiging masama, sumobra. Nakapatpati yung relasyon mo sa Panginoon, naapektuhan na.
Ginawa mo ng Diyos-Diyosan. Kawawa naman yan. Ginawa mo lang siyang kamalay-malay. Diyos mo na pala siya. Diba? Yung addiction, yung pleasure, diba? Fornication, adultery, idolatry, occult practices. Matindi ang occult practices ngayon. Kung titignan mo lang, kasi kapag alam mo ang Word of God, alam mo kapag occult practices, ito ay witchcraft activities na nagmamanifest yan sa mga sayaw sa mundo. Yeah, that is occult practices. Alam niyo ba na pag pinag-aralan mo ang spiritual warfare, okay? Spiritual warfare. Pinag-aralan mo, halimbawa, yung martial arts. Ang martial arts ay occult practices. Okay? Even ang dancing is occult practices. Ang pagtutugtog. Okay? Na akala natin, pinapattern natin sila, pero hindi natin alam occult practices. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa verse 20 na, sabi niya, as always Christ be exalted in my body. Okay? In my body. Philippians chapter 1 verse 20. Lagi lang maluluwalhati ang Diyos sa aking katawan. Paano yan magiging maluluwalhati ang Diyos sa iyong katawan? Kapatid, kung nag-occult practices ka. Okay? May mga signs, may mga practices, immorality, transgender. Matindi. Ngayon, sabi, ingat ka na sa mga pogi, sa mga gwapo. Kasi baka parehas na kayo ng puso. Di ba? Di ba, Abi? Sayang, gwapo pa naman. Kaya sabi ko, hanapin mo yung pogi. Presence of God inside. Na mayroong presensya ng Diyos. Ano yung gwapo? Gwapo. Yeah. May mga pogi rin na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Pogi ba kayo? Ha? Pogi? Inaantok ka na naman na ano eh. Maluwalhati! So dapat maging devoted ka doon! Maging devoted tayo doon! Amen! Yung kadalaga mong tao, angkas ka lang angkas sa may single na motor. Lalo na kung may asawa yan, huwag mo angkasan. Amen! Diba? Wala kasi akong pamasaya, hindi maglakad ka! May humingi ka sa amin. Mas gustuin pa namin bigyan ka kaysa umangkas ka dyan. Nako, sabi ko sa'yo, lalo na yung mga hindi mapagkatiwalaan. Tapos dalawa pa kayo angkas. Diba? Hindi na makaupo yung driver. Hindi na na-exalt ang Diyos sa katawan mo. Kaya ngayon na-advise, tinuturo sa simbahan, nasa loob ka man ng bahay mo, nasa labas, nasa loob ng simbahan, ayusin mo yung suot mo. Minsan sa sobrang liberated natin, sa sobrang pagiging aesthetic mo, napabayaan mo na maluwalhati ang Diyos sa katawan mo. Kung magsuot ka ng short, kasing lapad na lang ng belt. Ay, ba't naka-belt ka? Uy, pastor, dito belt, short ko. Ano short? Dito ang haba. Dito nga ba? Pagdating dito, kita yung puwet. Ang itim ng puwet niya. Oh, gayahin mo yun? Na-exalt pa ba ang Diyos sa katawan mo? Ha? Hallelujah. Paano ka magiging devoted? Tinatalo pa tayo ng mga religious na people. Grabe yung pagka-devoted nila. Yung iba, mata lang makikita mo. Oh,
sobrang devotion nila, mata lang nakikita mo. Pero yung mga Kristiyano, walang devotion, lahat kita mo. Oh, sabihin mo sa katabi mo, buti nga sa'yo. Kasi pakiramdam nila, ang dahilan nila ang init. Hoy, November na, mainit pa din. Ang init. Tapos pagsasakay ng jeep, ganun. Ano pang gaganunin mo? Tapos pag may tumingin, magagalit pag tumitingin ka. Ano ka, invisible? Ha? Sabihin ko sa'yo, pakiramdam kasi nila. Kahit mga lalaki, may crop top na din yung lalaki. Kita na rin pusod. Tapos pag mag-short na din, parang belt na din, mga lalaki, kita itlog. Pag umupong gano'n, ano yan? Ay. Totoo naman, di ba? Oh. Kami doon, pag sa basketball namin, magpatay kami ng short, lagpas tuhod eh. Ngayon, yung mga naglalaro ng basketball, di mo alam kung nagbabasketball o nangaakit eh. Ang iksi ng short niya eh. Yun namang panahon natin ngayon. Pervert. Baliktad ang utak. Walang pakialamanan, yun ang batas. Wala kang pakialam. Yan ay mapanganib. Yan ay deception ng kaaway. Ngayon, anong ginagawa? Sinusuportahan pa ng mga may kapangyarihan. Para saan? Sa kapangyarihan nila. Kasi kung lalabanan nila yan, hindi sila maboboto. Kaya ano nga, babakapan ngayon ng batas, babakapan na karapatan niya kung anong suotin niya o ano man. Diba? Wala kang gawa doon kasi meron siyang pansariling kagustuhan. Yun ang mapanganib sa ating panahon ngayon. Okay? O, for example, isa mo, diba, lalaki sa lalaki, magpapakasal. Ang dami naman magkakasal eh. Ang dami naman pwedeng magkasal sa kanila. Bakit pupunta pa sa pastor? Bakit pupunta pa sa pastor para magpakasal? Sa'yo ko gusto magpakasal eh. Kasi kapag hindi sila kinasal ng pastor, ikukulong ang pastor. Oh, ang dami naman pwedeng magkasal sa kanila eh. Pero bakit hindi sila doon magpakasal sa pwedeng magkasal sa kanila? Bakit doon pa sa Christian church magpapakasal? Kasi gustong sirain church. Okay? Kaya sabi ni Pastor Sam, sige, kakasal kita. Pero 1 million ang bayad mo sa akin. Sabi niya sa mga pastor, wala tayong magawa dyan. Pero magtaas ka ng rate, 1 million. Sabi, Pastor, pag nagbayad ng 1 million, nag-uusapan namin yan sa pastor's meeting. Wala kang magawa. Kasan mo talaga. Huwag mo lang may kasal. Dahil marami na nakulong dahil ayaw nilang ikasal. Okay? Dami-daming pwedeng magkasal. Sa'yo pa papakasal. Oh, ano pa? Sorry. Pero devotion kasi. Para maayos ang buhay natin. Nagsasama ng hindi kasal. Kailangan pakasal ka. Sasama na lang din naman kayo, yung ayusin mo na. Ang tawag doon, maayos na pagsasama. Diba? Alam mo, kapag kasal kayo, nagkasama kayo, diba, sabi na tahanan, mayroong isang disciple dito, sabi niya, ba't di ka pa nagpapakasal? Bibili muna kami, kailangan magkabahay muna kami. Sabi ko, alam mo, kahit ilang story pa yung bahay mo, wala ka talagang bahay. Ay, bakit, pastor? Kasi hindi ka naman kasal. Kahit gaano pa kaganda, kalaki ang bahay na pinagawa mo, material lang yan. Sa mata ng Diyos, ang tahanan ay kayong mag-asawa. Hindi bahay ang nagpapakita ng isang tahanan. Kundi yung lalaki at babae na legal kayong nagsasama. Sangayon kayo? Kung hindi ka sangayon, wala kang magagawa. Pero yun ang sinasabi. Will be exalted in my body. So, ikaw babae, ba't sasama ka? Gusto mo magkasama tayo? E di, magpakasal tayo. Kaya hindi ka nagpapakasal. Kasi, ang isip mo, nagsisettle na, kapag hindi na kayo magkasundo,
pwede ka pang magpalit. Ha? Ganun ka nakaprepare. Oh, hindi genuine ang iyong pagmamahal. Ang iyong commitment. Tama po. That's yun. Okay? So, marami na sumisira ng ating, na ina-attract yung ating kalooban. Napakarami. Bukod doon, napakarami pang problema. Kung papansinin mo lang, kahirapan ang isang numerong unong dahilan kung bakit maraming taong namamatay, maraming taong tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ang pinangangaral ng salita ng Diyos, ang pinangangaral sa church, ay pagpapala mula sa Panginoon dahil matindi ang kahirapan, hallelujah, ng mundo na meron. Hindi lang kahirapan sa ekonomiya, hindi lang kahirapan, kapatid, sa mga material, kundi kahirapan sa espiritual, kahirapan sa emosyonal, kahirapan sa karamdaman. Maraming klase ng karamdaman, maraming klase ng kahirapan. Kaya nga ipinangangaral ang salita ng Diyos na mayroong pag-asa kay Jesus, mayroong pagbabago kay Jesus, mayroong pagpapala na matatanggap kay Jesus. Kaya may church na nag-i-stand sa kanyang devotion sa Panginoon. Yeah. Huwag nating kakalimutan ang concern, hallelujah, ay ang kaluluwa. Yan ang pinaka-importante. Huwag natin yung kakalimutan na baka tayo ay na-attract na, nailalayo na ng mga bagay na yan sa ating tunay na pamumuhay sa Panginoon. Number 1, the earnest of a devoted people of God. Okay? Si Apostle Paul, as a devoted people of God, devoto siya. Matindi yung kahit anong gawin mo. Okay? Meron siyang earnest. Okay? Hindi lang siya may apoy. Okay? Kundi binabago yung isip niya, puso niya, kaluluwa niya. At hindi na ito magbabago. Ganon yung kanyang earnest, yung kanyang devotion. Hindi mo na mababago ang isip niya. Nilagay niya ng isipan niya na hanggang mamatay kay Kristo Jesus ako. Anumang mga bagay, no matter what thing, someone, circumstances, ang susubok na sumira at magbago nito, hindi mo mababago. Okay? Kaya nung sabi ni Apostle Paul, statement niya sa verse 21, to live is Christ, and to die is in Christ. Amen! Ang mabuhay para kay Jesus. Ang mamatay ay para kay Jesus. Ang mamatay ay pakinabang. Yun ang statement niya. Itong statement na to is a desperate person na handang ibigay ang lahat. Hinahandang harapin, ibigay ang lahat. Magawa niya lang ang kanyang pinagagawa sa kanya ng kanyang Panginoon. Hindi nung statement niya. Hindi niya na muna na yun mababago. Ito yung magkaroon tayo ngayon sa biyaya tabag ng Diyos. We have to be devoted people of God. Amen? We have to be devoted. Tanggapin mo kung ano yung mangyari. Kagaya nga, kiniwento ko, di ba? Kay Daniel. Kasi pinagbawal manalangin. Prayerful siya. Ang ginawa niya, binuksan niya pa yung bintana. Okay? Yung hindi pinagbawal, di pa siya nagbubukas ng bintana eh. Sa kwarto lang, pero yung pinagbawal, mas tumindi. Mas pinakita niya sa lahat. Dinagdagal, kung 4 times a day, naging 6 times a day, yung kanyang panalangin. At doon na siya sa bintana, nagpe-pray. Sipin mo yan. Ano sabi? Parurusahan siya. Paparusahan. At anong parusa? Ipakakain sa liyong gutom. Hatulan ka na kasi si Daniel nagpipray. Tama? O ikaw, mananampalataya, may ganun ka ng judgment.
Ano gagawin mo? Tapos lalo ka magpe-pray, Lord, wag mo pahintulutan na mangyari ito sa akin, Panginoon. Baguhin mo ang laman ng puso ng hari. Lahat na ng petisyon sasabihin mo sa Panginoon. Eto na. Kinabukasan, naghihintay si Daniel ng sagot. Baka mabagong isip. Hindi nagbagong isip. Hinuli siya, inaresto siya. At nilagay siya doon sa kulungan ng leon na ginugutom talaga para kumain ng tao. Oh, andun na! Hindi sinagot yung prayer niya. Lord. Kung ikaw, di ba? Problema, magdamag, di ka na matutulog. Pray ka ng pray, Lord. Baguhin mo, di ba? Lahat na gagawin mo para mabago lang, lahat. Pero hindi nagbago. Kung ikaw kaya yun, ako tulad ko yung sarili ko. Kung ako, di ba? Lord, ba't di mo tinugon? Hayaan mo ba ako na ganito? Yun nandun na. Mabuti na lang si Daniel, busog. Dahil kung gutom, ubus yung leon. Di ba? Oh, ano nangyari? Doon pala. Okay? Hindi inalis ni Lord. Hindi binago ni Lord ng isip ng hari, ng batas. Hindi binago. Talagang dumating siya sa pangyayari na nandun na siya. Literally. Tama? Nandun na siya. Pero alam mo, kumilos ang Panginoon. Kahit galos, ni ginanon. Sinabi ng leon, walang ganun. Sabi pa nga doon sa picture, bata pa ako, naturo sa picture doon sa Bible. Di ba yung Bible may picture? Nakaganon po si Daniel sa leon. Parang supa. Parang nakasupa pa siya eh. Daniel! Nawag yung pangalan. Mahalari! Napatunayan eh. Hallelujah, na ang Diyos, si Yahweh, ay makapangyarihang Diyos. Hindi binago ng Diyos. Hindi binago niya yung panalangin. Hindi niya binago yung isip na. Talagang dumating siya doon sa kulungan. Pero, kasama mo ang Panginoon doon sa kulungan ng Diyos. Shadrach, Meshach at Abednego. Diba? Kapag ang hindi lumuhod, ay itatapon doon, ihuhulog doon sa 7 beses na pinakuluan na langis, napatindi yun. Napugon. Oh. Ngayon, hatol na. Siguro, kung ikaw mananampalataya, magpipray ka, Lord, baguhin mo yung batas. Baguhin mo yung judgment. Iligtas mo kami. Pero nagsabi na sila, iligtas man kami o hindi pa rin kami luluhod. Eto na. Iuhulog na sila doon sa pugon. Isipin mo. Siguro sa pangnalangin mo, Lord, sirain mo yung pugon. Padala mo si Archangel Michael, Panginoon. Magpadala ka ng isang batalyong anghel. Sirain yung pugon. In Jesus' name. Wala pong ganung tumugon. Walang Archangel Michael ang sunira ng pugon. Nabinit-bit na sila. Napalapit na sa pugon. Siguro hanggang gano'n, nagpe-pray pa din. Paghulog. Ini-imagine ko kung ako ay isa sa 3. Hulog ka. Sabi, di ba? Yung papunta ka na doon sa langit. Pipikit ka na lang eh. Tama mo? Sabihin mo na lang, tanggap ko na to. Pero paghulog po, sigurado ako nakapikit yun eh. Tapang mo naman sa talalaglag. Diba? Pikit ka talaga eh. Grabe siguro ang takot mo, no? Grabe, si Jesus Christ nga. Dugo na yung lumalabas sa kanya eh. Kasi papako siya sa krus. Okay pa yung ipako eh, di ba? Pero yung ilalagay ka sa oil, grabe no? Pati buto mo, sa uno. Di ba? Si Jesus nga nakaramdam takot, yung 3 pa kaya? Kapikit sila. Paghulog dun sa pugon. Bakit may pakiramdam pa din? Diba? Bakit may pakiramdam pa din? Diba? Umpisa mong ibinidilat yung mata mo. Bakit nandiyan ka? Bakit nakatayo ka sa ibabaw ng kumukulong langis? Amen? At pagtingin ng hari, di ba 3 lang yung inulog? Bakit 4? At mukhang Diyos yung isa. Kapatid, nandun sila sa gitna ng naglaliyam, kumukulong na langis.
pero sinamahan sila ng Panginoon. Hindi aalisin ng Panginoon ang kulungan. Hindi aalisin ng Diyos ang pugon, kapatid. Sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo makarating. Hindi niya pinangako na aalisin niya ang problema, pagsubok. Ang pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kahit saan ka man magpunta. Sabi nga, hanggang sa dulo ng mundo, kasama mo ang Panginoon. Kita mo yan. Pag pipray ka na tanggalin yung problema, Lord, tanggalin mo itong karno. Hindi tatanggalin yan. Invite mo si Jesus sa buhay mo. Invite mo, maging devoted ka sa Panginoon. At kapag nandyan ka na, kasama mo ang Panginoon, mararanasan mo ang himala ng Diyos. Yung faith mo, yung devotion mo, yung eagerness mo. Kapatid, hallelujah. Okay? Kaya, sabi niya yung statement niya, to live is Christ and to die is gain. Yan, kapatid, yan ang magkaroon tayo. Okay? Dahil tayo yung mga followers, disciple ng ating Panginoong Yesus. Kung hindi tayo magiging devoted sa ating pananampalataya sa ministry, hindi tayo magiging eager sa ating puso na sumunod lalong higit ang magdala ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Hindi ka eager. Okay? So, mayroong pagkakaiba. There is a difference to be a Christian only and devoted Christian who has an eagerness to do what is able to do. Magkaiba yung Christian lang sa mananampalataya na talagang may eagerness siya. Na sumusunod, na namumuhay, na may katapatan sa Panginoon. So, ang devoted na mananampalataya, ginagawa niya kung anong kalooban ng Diyos. Pinamumuhay niya yan. Nandun ang kanyang submission at pagsunod, kapatid. Pero yung wala kang devotion, yun nga, may sarili kang lifestyle. Na ngayon, nagmumura ka pa din. Ayun yung mga common na nawawala kapag nasa'yo na si Jesus. Tandaan natin, hindi ka nabago kasi hindi ka na nagiinom. Hindi ka nabago kasi hindi ka na naninigarilyo. Hindi ka nagbago kasi hindi ka na chismosa. Nagbago ang buhay mo kasi si Jesus dumating sa buhay mo. At kung nasa'yo na si Jesus Christ, yung mga bad habit mo, mawawala na yan sa bibig mo. Mawawala na sa dila mo. Mawawala na yan sa buhay mo. Diba? Sabi nga ng mga patotoo, grabing pagka-addict niya sa alak, nung natanggap niyang Panginoong Hesus, seryoso siya, taimtim siyang tumanggap sa Panginoon. Pagtikim niya ng alak, sobrang pangit sa panlasa niya. Sipin mo. Okay? Yung dati naman na gustong-gusto mo mapunta sa simbahan, nga nakapunta na sa simbahan, yung gusto na sumama, sabi mo, huwag ka muna sumama ngayon, masamang panahon. Ano ka ba? Yung ayaw sumama niyan, lagi ka nagpipray, Lord, yung asawa ko, kapatid ko. Ngayon, yung gusto na sumama, sama ko. Ay, huwag kang sumama, hirap mag-commute. Ikaw na ngayon ang hadlang. Niyayayaya mo yan, sabay, yung nandyan na, iiwan mo sa ere. Gastusan mo, panimtigan mo. Amen. Dahil bakit? Hiningi mo yan sa Panginoon eh. Sinabi mo yan, sinugo ng Diyos, ayan na. Ikaw ngayon. Diba? Alam mo sabi mo, dapat pala, hindi ko na iniyayat sa simbahan. Maggastos pala. Pananagutan mo sa Panginoon yan. Tandaan mo yan, kapatid. Hallelujah. Amen? Kasi bakit? Hindi mo lang yan pinapunta sa simbahan para makareceive ng ticket. Punta ka simbahan para ma-receive mo yung ticket ng kaligtasan. No, pag pumunta sa simbahan, matatanggap niya ang Panginoong Yesus, ang Holy Spirit, i-empower yan ng Holy Spirit, magbabago ng buhay yan, magnanasa yang maglingkod sa Panginoon. Totoo yan. Ngayon, ikaw nang magiging hadlang. Alam mo, you are blessed. We are blessed. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Alam mo kung bakit ka pinagpala? Kasi hindi na ikaw yung tao na hanggang ngayon kailangan pang ipag-pray. Para lang maligtas. Hindi na ikaw yung tao na pinagpipray para masave. Mapalad ka. We are blessed people because we are not the people who can need to invite in the church. Hindi na ikaw yung klase ng tao na kailangan imbitahan sa simbahan.
Mapalad ka, pinagpala ka, dahil hindi na ikaw yung tao, hindi na tayo yung tao na kailangan pang makaawa para mabago. Mapalad tayo dahil hindi na tayo yung mga tao, hallelujah, na hanggang ngayon, nagsasuffer sa addiction. Mapalad tayo, pinagpala tayo ng mga tao dahil hindi na tayo yung mga tao na ngayon na pinahihirapan ng dyablo. Hindi na tayo pinapahirapan ng dyablo. Tayo ay pinalaya at pinatawad na ng Panginoon. Ang pakapalad mo. Kapatid, pinagpala tayo ng mga tao dahil hindi na tayo yung mga tao na hanggang ngayon, yung pamilya mo, walang kapayapaan, walang pag-ibig, walang pag-asa. Mapalad tayo dahil hindi na tayo yung pamilya na yun. We are blessed people dahil hindi na tayo yung mga tao na yun na hanggang ngayon mamamatay, mapapahamak. Kung mamamatay man tayo, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sila, pag namatay sila, walang hanggang kamatayan ang mararanasan nila. Doon palang pinagpala ka na eh. Okay? Oh. Ano ibig sabihin ng earnest? Taimtim ka, tapat ka, marubdob, taimtim, tapat. Ikaw na devoted sa Diyos. Dito sa church. Okay? Tingnan mo, di ba, yung ibang mga religion, grabe yung kanilang devotion kating sa kanilang religion and belief. Sinasabi pa nila, sarado de kandado, yung susi, tinapon sa dagat. Grabing devotion niya. Ang problema sa mga mananampalataya, dekandado, pero hindi nilak. Hindi nilak yung susi, nasa kanya pa din. Iti susi, oh. Diba? Unlock ko muna. Unlock. May chat lang ako, unlock ko muna. Pagkatapos i-chat, balik, lock. Pero ni susi, nasa kanya. Ano kaya yun? Samantala yung mga tao na ito, yung susi, tinapon pa sa dagat. Pero pinalaya ni Jesus. Ang mahirap makalaya, yun nasa iyo yung susi. Isa na naman ang susi at sagot eh. Si Jesus. Ba't ikaw may sariling susi? Sabi sa katabi mo, ba't may ibang susi ka? Ba't hanggang ngayon? Lalabas ka, unlock mo, bakit? May chismis eh. Chismis. Ha? Oh. Hanggang ngayon, lakas mo pa rin magmura. Paggalit ka, lahat na minumura mo. Oh. Tapos pag namasmasan, pasok ulit, lock. To live is Christ and to die is gain. Ano yung unlock? Parang black and black. Bakit mo in-unblock? Para sabihin, tama na. Oops. Di na kailangan sabihin tama na. Sapat na yung binlock mo. Diba? Hindi naman mangmang yung tao eh. Binlock, ay gusto ko niyan, kaya ako binlock. Hindi naman mangmang yan eh. Kaya mo in-unblock, kasi namimiss mo. Yun ang totoo. Diba? Oh, sinabi mo, tama na. O di nag-reply, di, gusto ko pa. Oh, ang gagawin mo? Ano mararamdaman mo pag sinabi niyang, di, gusto ko pa. Ano mararamdaman mo? Gusto talaga ako nito. Ha? Parang ang timang papikit-pikit ka. Black. Tama na. Sabi ng Diablo, hindi, gusto ko pa. Tulala ka. Tulala ka ngayon. Kausap ka. O ba tulala ka? Gusto mo pa? Ay. Asan ng devotion? Nasaan ng eagerness mo? Hello? Wow, mihinang amen ha. Amen? Amen, sa ilong na. Hallelujah. Hebrew 11:36-37. Mayroon namang nilibak at hinagupit. At mayroon ding nabilanggong gapos ng tinakta ni Kala. Sila'y mga nagdarahop, aping-api,
at pinagmamalupitan dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi ka pa nga nagdaraw sa iyong pananampalataya. Hindi ka pa nga nilibak, siniraan. Hindi ka pa nga hinagupit. Kaya, ang Panginoong Hesus, ang isa sa numerong unong nakaranas niya, yung execution and persecution, hanggang mamatay. The book of Isaiah said na si Jesus hindi makilala, hindi ma-recognize sa sobrang bugbog, pagpe-persecute sa Kanya. Yung first Christian, they died for Jesus Christ. Ang mga unang mananampalataya, namatay sila sa Panginoon. They are devoted to the Word of God and have an eagerness to follow what the Word of God wants us to do. Hindi nung pagiging matapat nila, taimtim nila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Handa nilang iwan ng lahat. Ngayon, ang gusto ng Christians ngayon, silang masusunod. Diba? Kung kailan sila available, doon sila magme-ministry. Pastor, may pasok ako ng linggo Pwede ako sa gabi. Ano ka, bayarin? Bayaran na naglilingkod, nagme-ministry? Diba? Wala nang devotion mo sa'yo. Kasi ang gusto mo, ang simbahan ang sumunod sa'yo. Ang pastor ang sumunod sa'yo. Huwag ka lang mawala. No, kapatid. Kung ganyan lang, hallelujah, hayaan na lang kita. Ano mangyayari sa'yo? Wala rin naman mapapalang simbahan. 5 years, 3 years to 5 years from now, anong ipupunga sa'yo? Kung ganyan ang lifestyle mo. Anong sabi dun sa isang disciple na nagpatotoo? Prayer request niya, bigyan siya ng Lord ng trabaho na hindi makakahadlang sa ministry niya. Ano sabi? Sabi nag-pray, bihira ka nang makakita ng ganyang prayer request. Pero dahil hiningi mo, bibigay ng Diyos sa'yo. Diba? Pero wala na yung eagerness mo. Wala na yung devotion mo na paglingkuran, pagsilbihan, hallelujah, at i-glorify ang Panginoon sa katawan mo, sa sarili mo. Dahil gusto mo na sinisettle, inaayos. Hindi na lang. Huwag na lang. Naniniwala ako, magbabangon pa rin ang Diyos ng mga tao, mga lalaki at mga babae, mga musicians, mga worker, na may eagerness na paglingkuran ng Diyos. Aanuhin kong kasama kita, malamig ka naman. Kung di mo yan kayang gawin, sabi ng Panginoon, wala, out of bounds ka. Pag out of bounds ka, pipituhan ka ni Diyo. Minsan yung pamo nasa ere pa lang, nasa himpapawid pa lang, pumito na si Diyo. Out of bounds! Nasa ere pa! Pababa na Oo. Out of bounds ka, pipituhan ka talaga Diba? Yung gusto mo, sabi ni Jesus, kung gusto mo sumunod sa akin, deny yourself. Kasi kung hindi mo kayang ipasa ang requirements ng Panginoon na yun, hindi ka talaga magiging devoted at eager sa paglilingkod. Ganon din naman. Nagtrabaho ko, wala ka pa rin naman tithes na offering. Hindi ka pa rin naman nagpe-pledge, nag-support. Wala din Liability na mananampalataya. Ang masaklap pa, nakikita ka ng iba, gagayahin ka pa nila. Di na lang. Huwag na lang. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, magdesisyon ka. Kung maglilingkod ka sa Kanya, o hindi. Kung maglilingkod ka, sama tayo maglingkod. Kung hindi, huwag tayo magsama. Dahil alam ko, may susunod at may susunod pa din. Diba? Si Prophet Elijah, akala niya wala na, siya na lang mag-isa. Sabi ng Panginoon, bakit? 800 lang, natatakot ka sa 800? Sa 400, natatakot ka? Sa mga bulaang propeta ni Jezebel, natatakot ka? Pagsamahin mo, 1,200 lang. Hindi mo alam, Elijah, may 7,000 akong inihanda. Nandyan lang sila sa paligid na anumang oras, tawagin ko sila, makakasama mo sila sa paglilingkod sa akin. Hindi alam ni Elijah
na mayroong 7,000 pang inianda ang Diyos. 7 beses ang dami sa kinakatakutan niya. Sa 800, sa 400, sa 1,200, natakot ka, Elijah. Ang hindi mo alam, may 7,000 pang akong nakakaback up. Yung problema, gumibap ka. Yung nalaman niya, lumakas siya eh. May 7,000 pa pala. Oh, minsan ganun tayo eh. Hanggat hindi nire-reveal ng Panginoon, hindi natin maintindihan. To see is to believe tayo. Ang hindi mo alam, ang Diyos palaging may inihanda. Hindi ka nga pababayaan ng Diyos. Amen ba? Hindi ka niya pababayaan. Once na nag-stand ka sa Kanya, hindi ka, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. No weapons formed against you shall prosper. Amen. And pag nasa atin ng Panginoon, walang laban sa'yo, walang makakatayo sa'yo. Pagtatagumpay ka palagi. Dahil ang Lord, He never lost the battle. Handaan natin yan, mga mananampalataya. Kaya kung hindi mo kayang mag-commit, manindigan, hindi mo kayang maglingkod sa Panginoon. Hindi ka pa nga hinahagupit. Hindi ka pa nga nililibak. Hallelujah. Yun ang totoo. Bakit ako magiging gutom sa mga manggagawang walang devotion? Bakit ako magiging gutom sa mga manggagawa, sa mga paso, sa mga disciple na ayaw maglingkod? Hindi ako magugutom dyan. Mas gutom ako sa mga tao, sa mga lalaki at mga babae, hallelujah, sa mga magulang na mayroong devotion sa paglilingkod. Kahit isa lang yan, umasa ka kapag devoted yan sa Panginoon, sa ministry niya, isa lang mag-uumpisa lang yan sa isa. Pero madadagdagan yan, magpuproduce yan, dadami yan. Hindi kagaya, hallelujah, kahit 5 pa yan, 10 pa yan, pero kung walang devotion, mawawala din yung 10 na yan. 10 nga sila, pero pawala. Isa nga, pero papunta sa 10. Hindi ako magiging puhaw sa mga manggagawa. Kahit nag-umpisa ako ang gitarista, ako ang drummer. Alam niyo yan. Dahil ukulele ang pinutugtog nito. Lasinggero yan eh. Kaya nga yung wala yan dito, kita ko nag-video, nagyuyok. Binalik na naman yung ukulele. Ganun si Peter eh, di ba? Nung namatay ang Panginoong Hesus, pagkamatay ang Panginoong Hesus, parang dead end na, yung mga disciple, dead end na. Sabi nila, balik tayo sa laot. Kasi wala na embody si Jesus eh. Wala na physically, hindi nakasama. Sabi nila, balik tayo sa laot. Ngisda sila, magdamag, wala silang nahuli. Ganun ang kaaway. Ganun, kapag hindi ka devoted sa Panginoon, babalik ka lang kung saan ka nanggaling. Galing ka sa kahirapan, babalik ka doon. Masobra pang hirap mo. Tandaan mo, kung may demonyong umalis sa'yo, pag bumalik yan, doble. Pulutong, babalik sa'yo. Sisirain niya kung ano ang nilinis ng Diyos, kung ano ang nilinis ng Holy Spirit, kapatid, sisirain niya yan. Kaya huwag mo yung hayaan. Hallelujah. Na mangyari. Ang alawa, the sufficient courage of a devoted people of God. Kapag devoted ka sa Diyos, may tapang ka. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Yan pangangaral kagabi. Binigyan tayo ng espiritu ng katapangan. Okay? Ano sabi ng Matthew chapter 9 verse 2? Sabi LEV version, have courage, daughter, your faith has healed. Ano sabi ng Panginoon? Have courage. Because, sabi niya, hindi ako eh. Sabi niya, yung pananampalataya mo ang nagpagaling. Sabi niya, Jesus said, have courage, child. Matthew chapter 9, verse 2, your sins are forgiven. Have courage, daughter. Your faith has healed you. Sinong nagpapagaling? Sino nagpagaling doon sa babaeng bata? Okay? Yung kanyang tapang. Okay? Sino yung nagpatawad sa kasalanan? Sabi niya, have courage, child. Child, your sins are forgiven. Matthew 14:27, have courage. I am He. Do not be afraid. I am He. Do not be afraid. Sabi ng Panginoon, have courage. Meron tayong unusual courage na harapin ang lahat. Kahit
Kahit may pangangailangan, kahit may mga struggle, may trouble, ito ang pride ko. Mag-i-stand ako, magpapakatapang ako like Shama. Hallelujah. Ang buhay niya pala, takbo na lang ang buhay niya. Eh sabi niya, tama na tama na yung buhay ko na takbo ng takbo, tago ng tago. Ito na yung araw ko, mamamatay ako na matapang, na naninindigan. Kumanga ang Diyos kay Shama. Binigyan siya ng supernatural power ng Diyos. 800 na patay niyang Pelesteo, wala siyang tama. Kasi gusto makita ni Lord yung tapang mo. Tanungin mo yung katabi mo, matapang ka ba? O di maglingkod ka sa Diyos, tapang ka pala eh. Matapang ka lang sa away, wala yan. Ang tunay na matapang, hindi nakikipag-away. Yan, tandaan mo. Uiiwas yan. Okay? Mark 10:49. The blind man and said to him, have courage! Get up! He is calling you. Sabi ng Panginoon, lagi niya sinasabi, magpakatapang ka. Gusto mong gumaling? Magpakatapang ka. Huwag kang duwag. Huwag kang iyak-iyak dahil dyan sa nararamdaman mo, sa nararanasan mo. Have courage. Sabi niya, tumayo ka. Bitbitin mo ang iyong higaan. Tumayo ka. At sumampalataya, maging devoted ka sa Panginoon. Amen. Anong sabi doon sa isang istorya? Dumating sa time, hindi niya na kayang makalakad. Kaya nang ginawa niya, nagsulat siya ng libro patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Nung siya ay nakakalakad, hindi ganun karami ang mga tao na kanyang naaabot. Nung hindi na siya makalakad, nag-umpisa siyang sumulat ng libro, milyong tao ang naabot ng kanyang libro. Maraming mga tao ang nabagong buhay. Kung hindi ka na makalakad, kumapang ka, sumulat ka. Have courage. Huwag mong hayaan alisin ng karamdaman, ng problema, ng pangangailangan, yung tapang nagbinigay ng Diyos sa'yo. Kaya hindi mo yan maiwan-iwan because you are fear. Punong-puno ka ng takot at pag-aalinlangan. Yung wala naman sa'yo yan, tapang mo eh. Kaya lang yung pinapasok mo yan sa buhay mo, naging duwag ka na. John 16:33. World, you have affliction. Marami tayong pagsubok. Trouble. But have courage. Sabi ng Panginoon, I have conquered the world. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Maraming pagsubok, maraming struggle, maraming affliction. Huwag ka matakot. Bakit? Napanalunan ko na yan. Napagtagumpayan ko yan. Ituturo ko sa iyo ngayon paano mo mapagtatagumpayan yung mga affliction mo, yung mga needs mo. Napagtagumpayan ko yan. Kaya ituturo ko sa iyo kung paano mo yan mapagtatagumpayan. At hindi ko lang yan ituturo sa iyo, sasamahan pa kita! Sabi ng Panginoon. Tapang. Ganun lang. Lakasan ng loob, pero nga, hindi na nga lang lakasan ng loob. Magpakatapang ka, sabi ng Lord, be strong and be courageous. Oo, masasaktan. Pero, kaya. Ngayon sa katabi mo, kaya. Have courage. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, no battle we cannot overcome in the name of our Lord Jesus. No battle. Yan yung sufficient courage. Amen. At panghuli, the devoted people of God is to live as Christ and to die is gain. 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang pagtatrabaho natin sa Panginoon. Pero pag yung pagtatrabaho mo sa mundo, sayang lang yan. Hanggat tayo nabubuhay, maging devoted tayo, magkaroon tayo ng strong love. Paano mo yan ma-apply yung strong love mo? Pinapractice yan. Hindi yan kung saan yan manaramdaman mo, pinapractice mo yan. Merong 58 Sundays sa buong isang taon. Dapat kumpleto mo yun. Hindi yung 8 lang yung sayo, yung 50 nawawala. Mag-umpisa ka sa iyong katapatan sa pagdalo mo sa gawain ng Diyos at mag-umpisa ka na involve mo yung sarili mo sa gawain, sa ministry na meron ng simbahan natin. Una, sa mga kabataan, delete mo yung Mobile Legend mo na dati mo nang dinilit, ngayon, dinownload mo na naman.
Sa demonyo yung laro na yan. Hanggat hindi mo yung kaya i-give up, paano ka magkakaroon tapa? Takot ka nga i-uninstall eh. Doon lang muna. Yung mga dumidistract sa'yo, yan muna ang alisin mo. Yung barkada mo. Diba? Hindi mo sila madala. Paano mo sila madadala? Hindi ka pa nga devoted eh. Pag devoted ka na, may possible na biyaya ng Panginoon na maakay mong mga kaibigan. Kasi nakita nila yung devotion mo sa Panginoon. Sabi, akayin mo kami. Ikaw nga, naakay ka pa nga namin. Naakay ka pa nga namin. Pag birthday nga ng barkada mo, di ka makatanggi. Di, siyang shot lang. Hindi naman namin sasabihin. Pinicturan ka naman. Diba? Okay? Si John Wesley, he devoted himself to the missionary ministry in many places. Si Billy Graham, he devoted himself to evangelize the world. David Livingstone, he devoted himself to end up the slave traffic in Africa. Matindi noon yung slave traffic ng Africa. Si David Livingstone ang nagtapos noon. Sabi niya, yung katawan ko, missionary yan. Ilibing nyo doon sa aking lupang sinilangan, sa bayan ko. Pero yung puso ko, kunin nyo sa katawan ko. Ilibing nyo sa Africa. Bakit may revival ang Africa? Dahil may David Livingstone, naging devoted siya sa kanyang ministry sa Africa. Si Moses, he devoted himself to lead the Israelites in the wilderness. Joshua and Caleb, they devoted themselves to fight for the victory. David and Solomon devoted themselves to build the temple of God. Apostle Paul devoted himself to reach and preach the Gentiles by the gospel of Christ. Apostle Peter devoted himself to lead the Jews to follow the will of God. And he died through crucifixion. Si Stephen devoted themselves to teach the word of God, and he died by stoning. Abraham and Sarah devoted themselves to believe and obey the will of God. Noah and his wife and family devoted themselves to live righteously in the eyes of God, even the world is evil in the eyes of God. Jesus Christ devoted himself to die on the cross for life and salvation of every people who believe in his name. Pastor Paul and Pastora Mary Ann and Victory Church Sabarte, we devote ourselves to win, build, and send people. We are devoted to win, build, and send. Yan ang trademark ng Victory Church pagdating sa langit. To win, to build, and to send. Nakikita ulit natin si Pastor Sam. Amen. Hallelujah. Devote yourself. Strong love, loyalty. Hanggat hindi mo yan magawa, kapatid, saan pupuntang buhay? Huwag kang marangan sa sarili mong karunungan. Hallelujah. The earnest, the sufficient courage, and life and death, devoted people of God is not in vain. Hindi masasayang na maging devoted tayo sa Diyos. Tumay tayong lahat.